Sobra. Malakas kumain, lalo na kapag yung mga eksena namin katulad ng kanina. Galing kami sa parang gubat eh. So pagod-pagod kami kanina dun sa eksena. And wala eh, sabi nga namin, wala, extra rice na to after. Kasi kanina consistent si Kim at si Pat. Sinabi na ikaw daw yung nakaka-bond nila lalo na sa snacks. Yeah. Lagi kaming yun ay lokohan namin, lagi kami pumupunta sa room ng mga girls na may dalang mga merienda, may mga baon ng mga chips, chocolates. So, kinukulit na lang namin sila pag merienda time. Kumusta naman yung experience mo dito sa kasama ko? I'm very happy, I'm very honored na napasama ako sa teleserye na kasama ko sa entertainment group. Siyempre nung una, paano ko ba sasabihin? Masaya ako kasi nabigyan nila ako ng chance to act for GMA. This is my very first project sa Kapuso Network. So, sobrang saya ko na napasama ko sa grupo na maalaga. Tapos, syempre, binusisi namin yung mga eksena, yung script, and ayun, syempre, direct na skill yan. Hindi kami pinapabayaan sa set. Each character, each actor, actress na nasa set, inaalagaan niya para syempre pantay-pantay kami kapag nakita kami sa screen. So, ayun, I'm very happy na hindi namin inisip na hahaba kami ng ganitong kahaba eh. Syempre yung sa script namin, parang ginagawa na namin, hindi ko alam kung pwede din sabihin, pero ayun, honestly, parang ginagawa na namin yung towards the ending. So, biglang boom! Tumaas ng tumaas. So, nabigyan kami ng chance to give justice pa dun sa ibang characters. Kasi syempre, nag-focus siya with the character of River, Jasmine, Lizelle, and my character, Leon. So, ngayon, nabibigyan ng character, ng plot, story arc, yung ibang mga characters like yun, sila Billy, sila Kim, sila Tita Oro. So, madami pa silang mapapanood sa mga susunod na mga episode. Because yun nga, dun sa pagbigay sa amin ng extension, nabigyan kami ng chance to give justice for every character. In terms of growth, no, yung character mo yung parang may pinaka-growth. Kasi from bad to naging soft na si... Paano ko ba yun? Naging oo eh. Kasi, nung una, nung napag-usapan namin ni Direk Luis kasi yung character of Leon, parang straight, lang talaga siya. Parang straight, kontrabida. Oo, parang nasa, doon siya sa character arc na gano'n. Kaya lang nung hindi ko alam kung saan nag-start, pero nung nabinabasa na namin yung script, bigla na lang siya nagkaroon ng angle with Christy, yung kay Jasmine, nagkaroon siya ng angle with yun nga, kay Raver. So, usually, ang alam ko kasi dapat ako yung parang alakdan, yung parang kay Luis Ontiveros na character. Yung, alam mo yun, parang consistently na dyan siya making the lives of each character parang miserable. Yun yung pagkakaintindi ko sa nung nagkaroon kami ng pag-uusap. Pero yun nga, bigyan ng chance, bigyan ng art na maganda. So, yung binigay naman natin yung makakaya natin. At least, nagugustuhan ng viewers, nagugustuhan ng management. I'm very happy na yun. Kumusta ngayon na may bagong character na power, nakaka-excite naman ba? Kinabahan ako nung una. Pangasawa. Lumabas na yung isa pa sa mga magugulo sa buhay nila Jordan, nila Christy. And kinabahan, syempre at first. Kasi 1 year na kami halos magkakasama ni Jasmine. So nung pumasok siya, may iba pang mga characters na pumasok. Nagkaroon ng, syempre ng change dun sa what do you call this? Dynamics ng each character. So, nag-adjust kami lahat halos kung paano namin na-attacking. Siyempre, gano'n naman ang teleserye, hindi naman siya straightforward na pwede mong gawin yung character arc na gagawin mo.
sometimes it changes talaga. Depending on the character story, kung ano man yung magugustuhan ng viewers, ng management and directors. So, yun, kinabahan kami at first, siyempre, mahusay na actress yung papasok eh. So, pero kami, honored na makakasama namin siya sa teleserye namin. Happy kami na may bibigay niya yung talento niya sa amin, sa buong production. Yun. Kumusta naman working with Kylie? Kylie, magaan lang. Yun, magaan. Siya eh. Paano ko ba sasabihin? Yung mata niya kasi kapag tinitingnan mo, hindi mo siya matitigan maigi sa mga eksena. So napapagalitan ako or napagsasabihan ako ng directors na ba't hindi ka tuloy? Nahihiya po kasi ako. Kasi yung mata niya kasi Intimidating. sobra. Parang lahat ng tingin niya may meaning, lahat ng linya niya, nabibigyan niya ng subtext, so nabibigyan niya ng iba't ibang atake, mata pa lang yan, titingnan natin. So, yun, we're very happy na, nag-iba naman kami ngayon. So, di ba dati, lagi may away, may gano'n. So, ngayon naman parang, yun, nag-change naman yung style ng na parang titigan, puro subtext yung labanan, ng mga babae, ng mga lalaki. So, yun, we try different attacks dun sa mga characters. And I guess Kylie is one of the reasons why, alam mo yun, tinatry namin yung iba-ibang atake for the show. Para hindi din magsawa na puro away lang yung mga tao. Alam naman natin, nag-aaway sila lagi. Pero at least hindi magpa-plateau yung puro sigawan lang, agawan, ganyan. Ngayon naman siguro, puro titigan na lang sila. Puro subtext na lang yung gagawin. You're very busy, no? Kumusta naman yung yung fatherhood? Kasi pandemic ka syempre na. Yes. Support yung son. Sabi ko kanina, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang mag-alaga. Kasi yung baby boy ko, kaka-start lang niya mag-school last week. So, preschool. Yeah. Tama ba? Preschool, yes. Nursery 1. Hindi ko maano kung ano yun. Pero laging 2 hours lang siya per everyday. Sabi ko at least, yun, dun sa mga free time ko, sa mga free days, yun, kami maghahatid ni Meme. Ngayon si Meme ang naghatid. So sabi ko, naiingit ako, gusto ko sana ako din makasama ako. Pero tomorrow naman yun, kahit puyat-puyat, go pa rin. Para lang makita ako yung reaction niya, kung anong ginagawa niya. Baka manakit siya, baka manakit siya, sumunod siya, kung ano man, para medyo makapigil tayo. So, I'm happy na he gets to socialize. Kasi yun yung problem daw with the pandemic babies, na stuck daw sila sa loob ng bahay. So, when it comes to socializing or getting to interact with other kids, medyo sila yung ilap. So ngayon parang they try to gather everyone na ulit, pero hindi naman ganun kadami. There are 8 kids, toddlers na nandoon sa classroom, so very small lang. Just it's a parang play school lang din siya. So I'm happy na parang he gets to navigate his emotions para at least he gets to play, he gets to know how. Sobre. Meron bang makings of an artist? Yun yung sabi ni Meme, artista to. Pero, paano ba? Hindi pa namin masabi kasi gusto namin na magkaroon si Guido ng normal na paglaki. We want him to have yung school, yung play, malumihan, magano. So, yun, kaya medyo less kami less si Meme with the photos on social media, with everything, because we really want him to have a very, very normal life, parang outside the limelight of the showbiz industry. Pero we're happy. Pero, syempre, pag medyo malaki-laki na siya, kung ano yung decision niya, syempre, we will respect and support him kung ano man yun. Syempre si Eli din, si Boo. So with him, I guess, he wants to try sports muna, pero kapag hindi for college or I guess he would really want to act. Yun yung sinabi ni Eli kay Meme at saka. Sorry, he's based in Cebu now. He's based in Cebu? No. Eli is Boo. I call him Boo, Boo. sorry. Boo from Okay, sorry. Monsters Inc. Kasi yes. nung baby siya, he really loves yung si Boo, yung gano'n. So
So he really loves it. So yan tawag namin sa kanya Boo hanggang ngayon paglaki na niya. Yun, si Guido, we call him Monster. So, because this is basically a monster. So, yun, we're happy na, ayun. And then they get to bond, yun nga, syempre with the lolas. So, I know they're busy, pero at least they get the chance to have time for each other to bond and see and, you know, talk about life, play, yeah. Thank you. Sige na. Yung father mo, how it changed your like, outlook sa work, or life, how you approach it? Oh, sobrang laki. Kasi before, syempre pag bata ka, parang go ka lang ng go with work. Parang you get to accept pag may chance ka na, or pag meron kang binibigay sa yung trabaho, sige. Pero parang ngayon, I just pick kung ano na lang yung pwede to have time for my family. Kung sobrang, alam niyo, kung sobrang yaman ko lang, siguro baka hindi din ako business na lang. I'd spend time, yun yung naisip ko lagi, spend time with yung mga kids ko, kay Eli and Boo. So, with Meme. Kasi syempre hindi naman na kami bumabata. Medyo nagsama kami ni Meme. Nasa 30s na kami, mga 35, 36 na kami. So, yung lakas namin medyo hindi na siya yung talagang peak. So, we really choose kung ano yung mga work na pwede. Pag may work ako siya, mag-house muna. And then, pag wala, siya naman yung meron. So, at least ganun yung nangyayari. Siya kasi meron siyang gagawing work, pero next month pa. So, I'm good with this month. Yun, ganun. And then, ayun, kung po pwede lang umuwi ka agad lagi, yun yung naiisip ko na lang yan. Kasi before, I'd rather stay out. I'd rather meet up with friends. Ngayon, wala na eh. Wala na talagang buhay labas ng bahay. Ngayon, pag tapos ng work, uwi, errands, laro sa anak, kung anong kailangan ng Meme, kung anong kailangan ng bahay. Puro ganun na lang yung ginagawa. I'm happy na ganun yung nangyari. Well, dito naman umabot sa point where when you said na you were already considering business. Hindi pa naman. For now, ipon, and I want to sana, di ba, healthy ako up to the point na makapagtapos yung parehong anak namin. And yun yung lagi naming wish eh, sana walang mangyari sa amin para makapagbigay kami ng makapag-provide kami sa family, kami ni Meme. So, now, yan, hanggat nilakas pa ako. Go. Kakagaling ko lang sa fight scene kanina. Mas mabilis na ako napapagod. Siguro yun na yung nagbago. You could make your relationship with stronger. I think we're happy naman and strong naman yung relationship namin ni Meme. So, it's really parang a blessing of God's blessing sa amin ni Meme, Guido. Nandiyan na si Boo, so we take care of Boo. Pero nung dumating din si Guido, alam mo yun, may malikot sa bata. Iba yung energy, nakakapagod, pero alam mo yun, pag at the end of the day, after nung pagod mo, kapag yakap mo na siya, pag tinitingnan mo natutulog, wala na yung asar mo. Yung parang gusto mo na siyang yakapin buong gabi. Pag natutulog lang. Pero pag gising siya, medyo yung problema kami lagi ni Meme. Yun. Thank you. And sikat ka na, no? Pero, sikat ka naman na matagal na. Pero, pag ngayon, may nagbago ba? Pag lumalabas ka, tinanong ko din kay Jasmine kanina. Hindi naman. Because of the character. Hindi ko talaga alam kung paano i-handle yung pag sinasabi yung kasikatan ng artista, yung kilala. I'm just, parang at the end of the day, work ko siya. Parang kailangan ko mag-work to have money to, for myself, for me to provide for the house, for the household, for my family. Pero hindi ko talaga maano yung sikat. Minsan, pag nakikita ako, parang, ano ba, yun lang naman, nakita nyo lang ako sa TV, pero at the end of the day, pare-pareho tayo nagtatrabaho. So, pero I'm thankful. Siyempre, I am thankful and
malaki ang utang na loob ko sa lahat ng tao or yes, sa lahat ng tao, sa inyo, sa production, with GMA, na alam nabigyan nila ulit ng ano ba? Nabigyan nila ako ulit ng chance to be seen on prime time TV. Siyempre nung time ko na nag-work before going to GMA, ano na ako at ease na ako, kampante na ako na I get to work. Ngayon ko lang ulit na feel na yung may character silang sinusundan, may story silang sinusundan. So, hindi ko pa rin siya alam i-take, pero I'm very thankful. And, May nag-approach tayo sa labas. oo, Leon. Hindi ko na nga alam kung anong pangalan ko minsan. Hindi, pero I'm happy. Na, alam mo yun, lahat ng pinaghirapan namin, sinimulan namin, nakaka 1 year na kami eh. So, lahat ng pinaghirapan namin, tinatangkilik ng lahat ng mga kapuso natin. And lumalaki siya na lumalaki. Siyempre, hindi namin alam na nagiging highest viewed na siya. Most viewed na sa online. Tapos, yun, tumataas yung ratings. And we're happy na siyempre, mahirap kasi bumangga or mahirap gumawa ng teleserye lalo na big names yung katapat mo. And it's a team effort for everyone nung kinagat na ng viewers yung ginagawa natin. Any message na lang to yung Kapuso viewers? Ayan, supporting? mga kapuso, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta, sa inyong patuloy na pagsuporta sa asawa ng asawa ko. At ayun po, subaybayan nyo lang po kung ano pang mangyayari sa mga susunod na episode. And we're really thankful na nandyan kayo. Binibigyan nyo kami ng lakas, binibigyan nyo kami ng mga feedbacks. Siyempre sa mga comments din, kumukuha din ng feedbacks. Siyempre yung mga writers, yung mga creative team. And thank you. At yun po, supportahan nyo lang po kami. And bibigyan po namin kayo ng magaganda at magagaling na mga eksena. Yun po. Thank you so much. Joy Bascon po, out. Thank you!